Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Linggo, US time, na kailangan ng Pilipinas ang Estados Unidos at iba pang mga kaalyado sa gitna ng pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea, habang inulit niya ang kanyang panata na hindi ibibigay ang 1 pulgada ng teritoryo ng bansa. Sa pagsasalita sa Daniel Inouye, Asia Pacific for Security Studies dito, binanggit ng Pangulo ang kritikal na papel ng alyansa ng Estados Unidos at Pilipinas. Ang Estados Unidos ay ang aming, sasabihin ko, ang aming pinakaluma at pinakatradisyonal na kasosyo at iyon ay nasa iba't ibang anyo na nagpapatuloy sa loob ng 100 taon. At sa tingin ko ito ay nagsisilbi rin upang tandaan na ang Estados Unidos ay ang tanging kasosyo sa kasunduan ng Pilipinas. Sabi niya, ang tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, gaya ng ating pinangalanan, ay karaniwang kilala bilang South China Sea. Ang tumitinding tensyon sa South China Sea ay nangangailangan na tayo ay makipagsosyo sa ating mga kaalyado at ating mga kaibigan sa buong mundo, kaya para sa atin na dumating sa ilang uri ng resolusyon at para mapanatili ang kapayapaan. Dagdag niya, ipinunto ni Marcos na mga insisyon sa West Philippine Sea ay lumalaki na may patuloy na labag sa batas na mga banta at hamon laban sa mga karapatan at jurisdiksyon ng soberanya ng Pilipinas sa ating eksklusibong economic zone at sa continental shelf. Mga aksyon na lumalabag sa mga obligasyon sa ilalim ng internasyonal na batas. Partikular sa 1982 UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ang 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Nanindigan siya na ang Pilipinas ay hindi magbibigay ng kahit 1 pulgadang parisukat ng ating teritoryo sa anumang dayuhang kapangyarihan. Ang batas ay malinaw tulad ng tinukoy ng UNCLOS at ang pinal at may bisang 2016 na na-award sa South China Sea Arbitration, dagdag niya. Ang UNCLOS ay isang internasyonal na kasunduan na nagpasimula ng isang komprehensibong rehimen ng batas at kaayusan sa mga karagatan at karagatan sa mundo. Nagtatag din ito ng mga tuntunin na namamahala sa lahat ng paggamit ng mga karagatan at ng mga mapagkukunan nito. Base sa mga naunang mga pahayag ng Pangulo ng Senado, si Senador Mig Zubiri, mukhang siya una mismo ayaw. mas marami raw sa kanyang mga kasamahan ang medyo malamig ang kanilang pagtanggap. Ganun po. Doon sa initiative ng House of Representatives. Oo. Na magkaroon ng pagbabago sa ating saligang batas. Kapag ka ganun ay naharap tayo sa isang medyo mahirap na sitwasyon. Opo. Sapagkat alam mo, para maging effective, mas mabilis yung pagbabago ng saligang batas, dapat yung dalawang chambers ng ating magkasundo Kongreso talaga, no? magkaroon ng pagkakasundo. At hindi yung nagkakaroon ng pagkakaungusan. Di ba? Yes. Gusto halimbawa ng Kamara na simulan natin ang inisyatibo tungkol dito. Malabnaw naman ang pagtanggap ng kabila. Wala din. O paano ngayon yan, di ba? Bagay kong sa halos lahat ng paglutang ng Chacha, laging malamig ang pagtanggap ng Senado kasi mayroon sila, andun lagi yung pangamba sa likod ng kanilang isipan. Baka pag nabuksan ito, mabuwag kami. Kasi nga, pag tiningnan mo kasi yung mga naunang mga proposal, ang original kasi nito, Jen, makikita mo na kung ako lang, masusunod, tutukuyin ko na kung ano yung mga provision na dapat baguhin. Manggaling doon ang pagbabago. Ipagpauna na kagad. Ipagpauna na, tsaka may pirmahan na siguro doon. Alam mo, pinag-uusapan, economic provisions. O, alin doon sa economic provisions, isa-isahin na natin. Halimbawa, article so-and-so, anong klaseng section doon sa article? Halimbawa, 3 artikulo lang. Pinag-uusapan naman dati dito, isang article lang na kinapapalooban lahat yung nakatalatag na economic provision. Alin dito? Pagkatapos pirmahan. Kasi kung walang pipirmang gano'n, nag-aalala yung iba, baka mamaya likutin mo naman yung political provision dito. Doon sa political provision, may naglalayon na gawin nating 24, dagdagan natin ng 20 yung Senador. So kung halimbawa 24 sila ngayon, dadagdagan pa ng
20, edi 44. Opo. Baka ayaw nung kabila yun, baka gusto nila Sila pa rin, kinakailangan panatilihin natin ang ating bilang. Oho. Hindi po pwedeng tayo kanya magic 24 Walang sino man ang Ba. pwedeng magbago ng number na ito. Nako. Baba, ganun ano? Yung iba naman, merong pinapangarap na kailangan ang mga senador manggaling sa region. Regional direct, senators. Opo. Kumbaga sa isang taong gustong makadakip ng langaw, Opo. huwag kang gagamit ng vinegar. Hindi siya suka. mahuhuli. Oo. Kailangan gumamit ka nung Pandikit. hindi. Yung medyo matamis-tamis na katanggap-tanggap naman doon sa langaw. Ayun. Na pagdapo niya, didikit doon. Kasi kung wala kang ilalagay na sweetener, Opo. ang nakikita mo ron puro kamyas, sampalok, suka. Oo. Masyadong ano yun. Lilipad. Oh. Hindi ka makakakuha. Ngayon, yung siguro yung pinaka dapat na strategy. Para sa ganun ay mapapayag mo sila na, tangkain na nga natin pero kailangan sama-sama tayo. Tapos may pirmahan na po. No? Yun lang talaga. Pwede kaya yun? Kailangan pirmahan talaga na, di ba? Pagkatapos, isasama mo pa yung, paano kapag tayo magbobotohan? Yan ang problema. Separate ba o joint? Isa pa yan, hindi ma-resolve hanggang ngayon. Opo. Hindi na naman nagkakasundo roon. Nako. Nga po. Kinakailangan separate. Kasi kung halimbawa joint, madadilute naman kami. Sa dami naman ninyo. 300 kayo, 24 lang kami. 315 kayo, 24 lang kami. Di kahit na kami bumoto lahat dito, Wala rin. kalahati lang ninyong boto ninyo, wala na rin kami. Parang naisantabi kami rito ng ganun-ganun lang. Nako. Di ba? Oho. Kayo may gusto na 24 lang kayo. Ayaw nyo naman baguhin yung number nyo nakalagay naman sa saligang batas bawat distrito, isang congressman. Lumadami ang distrito hanggang sa dumami kami. Kayo naman, wala naman kayong distrito. Yun na nga. Nananataling constant yung number ninyo. 24 Pagkatapos lang. sasabihin ninyo na, di kakainin nyo kami ng buhay. Oho. Paano naman kung hindi kayo papayag sa amin? Lulunurin nyo naman kami sa isang timbang tubig. Kamo naman. Di ganun din ang argumento namin, hindi ba? Paano kaya mariresolve yan ko? Kasi parang bata pa. Para ma-resolve ba? Opo, yung usapin na yun, yung pagboto. Para ma-resolve ba? Opo. Huwag na nating i-amend. Yun ang problema. Wala nang away. Wala na. Gusto mo ma-resolve ba, di ba? Oho. Ang ibig mo sabihin, wala nang awayan. Huwag na tayo mag-amend, wala nang away. Deadlock Ganon. pala talaga yan. Oho. Hindi, pero kasi parang ang dating talagang, ayawan ko lang kung talagang mukhang kailangan na magkaroon tayo ng pagbabago ng ating saligang batas. Ikaw, sa'yo, bakit? Well, yun nga po. Ako, Bilang isang matatag na haligi ng media. Yan. isang simpleng mamamayan kong Sinabi na nga matatag na haligi ng media, pasimple-simple ka pa rin. Anong take mo? Tapos susunod si Nelson. ako naman kong dahil nga sa una, nananatili tayong mahirap. Wala namang mawawala sa atin. Kung halimbawa papasukin na natin yung mga mayayamang Ang negosyante ibig sa mo ating ba bansa. sabihin ang nagpapahirap sa atin ang ating saligang batas? Maaaring yun din po ang dahilan kong sumasagka. Tukuyin mo. Maaring yun ang sumasagka kong sa dapat ay mabilis na pag-unlad ng ating bansa. Ano nga ang sinasagkaan? Yun hong pagpasok Aling ng bahagi mga... ng saligang batas ang sumasagka? Naku, hindi ko kasi kabisado yung mga nakapaloob Yun sa ligang Yan ang batas ko. sinasabi. Oo. Nelson. Sa akin kong, Nelson. gaya Ayan. ng nabanggit nyo, na may problema tayo pag dalawa yung kapulungan no? Kasi pag ayaw ng isa, wala magawa yung kabila. So, nagiging stagnant. Di ba? Hindi gumagalaw Oo. Kung ako ang tatanungin, tunawin na yung Senado. Tanggalin na. Dapat isa lang. Para mabilis, di ba? Bakit Ang maraming sinasabi ni Nelson, unicameral na lang. unicameral, Kasi isang ngayon, kongreso na lang. bicameral Yes, Opo. opo. Kasi pinipilit nila. Kung ngayon gumagawa nga tayo ng simpleng batas, Oo. hindi kami naiitsapwera, simpleng batas lamang yun. Di ba? Kasi bicameral tayo. Opo. Yung pa kayang sususugan natin, aanmyendahan natin o i-revise natin na saligang batas, isang napakalaking gawain, iitsapwera nyo kami. Yan. Yun nga. Kaya nga pinipilit namin yung 3/4 Yes. na manggagaling ay separate voting, hindi joint voting. Opo. Ang sabi ko naman,
Kasi ang nasa isip mo kasi, gumagawa nga kapag gumagawa tayo ng batas, ang pinaka-function ng Kongreso, legislative. Opo, paggawa ng batas. Opo. Kaya nga, gusto ko, ang tingnan natin, constituent assembly nga tayo eh. Ayun. So, ibig sabihin, kalimutan mo na congressman ka, kalimutan mo naman na senador ka. We are members of a constituent assembly na ang gawain natin, hindi gagawa ng anumang batas. Mag-aanmyenda tayo, isang espesyal at particular na gawain na walang kinalaman ng legislation. Isang assembly lang. Isang assembly lang. Kaya ang tawag sa atin, member of the Constituent Assembly. Assembly. Ayun. Hindi ka senador, Oo hindi nga. ka congressman. Kaya hindi kailangan yung separate voting. Ayun nga. Ang separate voting ginagamit lang pag gumagawa tayo ng batas. Oo nga. Oho. Yun nga Oo. dapat. Yan ang argumento ko, di ba? Oo. O kaya lang, didebate na muna yan. Magdebate tayo pagka napunta tayo doon. Ayun. O, sinasabi ko na ngayon yung isa sa argumento ko eh. Opo, opo. Isa lang sa pinakasimpleng argumento ko, hindi ko nasasabihin yung iba. Para hindi nila mapaghandaan, di Ako ba? kung ma-resolve natin yung punto na yan, sa tingin ko uusad na tayo. Yung pagboto, kung ano ba talaga paraan ng pagboto ng ating Senado at ng Kamara. Kaya nga, una kong tanong, bakit? Pagka constituent assembly ka ba, ang tingin mo sa sarili mo, senador ka pa? Hindi na. Hindi na. Oo. Oo. Humahanap tayo ng jurisprudence ngayon. Paano kung makapagpakita ko ng isang jurisprudence? Oo. Na hindi ka na, kamukha sa ito, tingnan mo, Jenna, ito isang simpleng halimbawa. Membro kami ng Commission on Appointments. Opo. Nanggaling kami sa 12 galing sa Senado. sa Senado. Opo. 12 sa Kamara. Kamara, opo. Pareho pinanggalingan namin Kongreso. Opo. Ngunit yung gawain namin hindi legislative. Yun nga. Oh. Oo nga naman. Oo. Kaya ang tawag sa amin, CA members. Hindi kayo. Oo nga. Oh, Isang boto. members of the Commission on Appointments, independent body na ang gumawa sa ligang batas. Anong tanging gawain namin doon? Hinihimay namin. O ikaw ba qualified? Kaya nangihimay kami ron, kaya natatakot sila eh. Totoo po. O ikaw, bakit ganito yung nakalagay sa ganito mo? O ikaw, bakit ganito, ba't dalawang asawa mo? Iba ganyan, ano? Kaya natatakot sila pag nakaharap sa amin. So ang gawain namin hindi legislative. Opo. Ganon din yung Constituent Assembly. Magpapanukala lang kami ng pagbabago. At yung pinanukala namin na yun, hindi magkakaroon ng bisa kung hindi a-approve sa plebisito ng mag-a-approve mamamayan. Ng taong bayan. Kumbaga sa SIEP, Opo. ha? Magluluto lang tayo na ipatitikim sa ano. Sa taong bayan. Kapag ka yung niluto natin, natikman ng taong bayan, Sila magpapasya noon. okay to. Tama. Opo. Di ba? Pagka sabi na, ano man klaseng luto ito, ayaw namin ito. Yung pinanukala natin as a constituent assembly, mawawalang bisa yun eh. Ayaw ng taong bayan eh. Oo, kasi magpe-plebisito pa ito eh. Oho. Oo. Bakit mo ngayon sasabihin 3/4 separate voting? Magandang debate ito pagpasok ng 2024 ko kasi, well, mukhang ang Kamara, yan po ang trend ngayon, ano? At Ewan ko maglalagay lang. na tayo dyan ng segment dito. Oo. Basta lalaban sila. Ang kanilang palaging argumento, ang palaging default, Oo. we are a bicameral Congress. Opo. Oh, yun ang pagmumulan niyan. Oh, sige. Umpisahan mo ka ako, di basagin natin yan. Oo. Sa lahat ba ng pagkakataon, bicameral tayo? Yun naman ang tanong eh. Oo nga. Oh. Ay, Sagot, Senador Robin Padilla. Ano ganyan, ano yan? resulta na tayo. Sagot, Jingo Estrada. Magresulta na tayo, Bang. Magresulta na tayo. Lito lapit ko, lito lapit. Yung lito. Ay, naku. Resulta na ho tayo pag kayo ng mga pinatanong natin. Ano ha? Resulta na po ng May ating... 10 minutes pa tayo ah. Sabi nyo ko, ayaw nyo na. Sabi ko, uwi na kayo. Kasunod na po yung starkada. Masarap kasi yung ano eh, di ba? Pagka umiinit ang talakayan, talagang Ay, naku. mabilis ang oras maubos eh. Totoo. Pero kailangan natin magpaalam. Ito po resulta, ha? Ayan na. Kaya ba natin kahit tumataas ang kaso ng COVID-19? Ayun. Ang sumagot ng kayang-kaya, 76.47%. Ang nagsabi ng, parang nakapangangamba, 23.53%.
Ayun. Ako naniniwala ako dyan sa ating statistics dyan. Opo. Hindi mo talaga maalis na merong mangamba. Opo. Nakakapangamba naman talaga sapagkat sa kalusugan na kano yan. Ang Totoo pambata yan. Pero gusto ko naman yung mas marami yung panatag. Yes. Ayun. Sapagkat doon magmumula yung yung inspirasyon. Oho. Doon magmumula yung katatagan. Nagustuhan mo ba ang video ito? Paki-like at share na din para mas marami pang makakalam sa balitang ito.